Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, August 29, 2025. Lumipat ba si Catherine Bernardo sa marangyang tahanan sa lungsod ng Makati? Sa kasalukuyang mga listahan ang isang unit ay nagkakahalaga sa pagitan ng 85 million Philippine pesos at 280 million Philippine pesos. Kulang 2 taon matapos ipagdiwang ang pagkakakumplito ng mansyon ng kanyang pamilya, isang proyektong kanyang sinimula noon 2016, iniulat na siya ay lumilipat sa isang tanyag na tirahan sa Makati na kilala sa kanyang eksklusibo at prestihiyo. Ngunit ang naunang mansyon ng pamilya, ito ay likha ng puno ng pagmamahal na halos isang dekadang pinagsikapan. Bumili siya ng ari-arian noong 2016, nagtrabaho ng todo upang pandohan ang konstruksyon nito, at sa wakas kasama ang mga kaibigan at kasamahan sa isang housewarming noong April 11, 2024. The star-studded affair ay dinaluhan nina ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak, Piolo Pascual, Dimples Romana, at ang kanyang noon ay on-screen love team partner na si Alden Richards. Ngayon, si Catherine ay iniulat na nag-uukit ng sarili niyang pribadong espasyo sa One Rojas Triangle, nag-invest ng malaki sa remodeling upang gawing sanktuaryo ang unit. Kahit na ayon sa bulong-bulungan, ito ay isang pinauupahan pa rin. Bilang reyna ng takilya ng bansa na may 2 pelikulang umabot sa record, isa ang nasa number 1 na pwesto at ang isa naman ay number 3, at bilang isa sa mga pinakahinahanap na endorser ng mga brand sa bansa, na may 35 aktibong endorsement noong May 2025, ang sinasabing bagong ari-arian ni Catherine ay tiyak na isang karapat-dapat na tagumpay. Narito ang alam namin tungkol sa kanyang bagong lugar. Ang One Rojas Triangle, isang residential condominium skyscraper na inilunsad noong 1995 sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Ayala Land, Hong Kong Land, at Bank of Philippine Islands, ay nananatiling isa sa pinaka-pinapangarap na lugar sa Pilipinas. Ang kambal nito, ang Two Rojas Triangle, na sumunod 20 taon kasunod, ay nagpatibay sa Rojas Triangle Towers bilang isang bahagi ng skyline ng Makati. Ayon sa website ng Ayala Land Premier, ang mga unit dito ay mula sa 3 silid tulugan hanggang 5 silid tulugan, nakapansin-pansin para sa kanilang malalawak na lugar, isang bihira sa pamumuhay sa kondominium. Naglalaman lamang ng 182 na residensya bawat tore, itinaas ng Rojas Triangle Towers ang antas ng eksklusibidad. Bilang karagdagan sa paglilimita ng bawat palapag sa 4 na unit lamang, nagsisimula ang sukat ng unit sa 302 square meters at umaabot hanggang 550 square meters para sa pinakamalaking bahagi. Ang antas ng hardin ay naglalaman lamang ng 2 tirahan, habang ang mga karaniwang unit ay nasa ika-4 hanggang ika-41 na palapag. Sa itaas nila ay ang mga hinahangad na sky units, na pinangunahan ng mga penthouse, 7 sa kabuuan, na may 4 na B-level na layout at 3 maluluwang na flat. Ang kasalukuyang talaan ay naglalagay ng halaga ng mga unit sa pagitan ng 85 Philippine pesos milyon at 280 Philippine pesos milyon, habang ang mga rate ng rente ay nasa 200,000 Philippine pesos hanggang 600,000 Philippine pesos bawat buwan sa mga taong kontrata. Isang listahan ng mga kilalang tao ang nakatira sa One Rojas Triangle ay naglalagay kay Catherine sa isang opisyal na listahan ng mga residente na ang mga pangalan ay may impluwensya sa negosyo, media, at entertainment. Narito ang ilan sa kanila. Tessie Coson, Karen Davila, Sara Geronimo and Mateo Guidicelli, Chris Aquino. Bisitahin ang website ng pep.ph para sa kabuuan ng artikulo. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat, adios!